mga talata na ating binasa ngayon ay nasa templo ang senaryo ng kwentong ito. Siya at ang kanyang mga alagad ay naroroon sa templo at dito rin nangyari yung isang balo na nagbigay ng sentimo ng kusing sa kanyang mula sa kanya doon sa lagayan at sinabi ng ating Panginoon na mas acceptable yung binigay ng balo kaysa doon sa mga nagbigay ng maraming pera dahil ang binigay ng balo ay yun na lang yung kanyang pera mula sa kanyang kahirapan, samantalang yung mayaman ay nagbigay mula sa kanyang kasaganaan, no? So nandoon po sila sa loob ng templo. At dito ay nagkaroon ng mga obserbasyon at sila humanga ang kanyang mga alagad sa ganda ng templo. Kaya ang sabi nga rito, napapalamutian ng magagandang bato at ng mga handog ang templong iyon. At hangang-hanga ang kanyang mga alagad. Nung marinig ng ating Panginoon na humahanga ang kanyang mga alagad sa templong iyon, ay sinamantala niya na magbigay ng mensahe o sinamantala niya ang topic about the temple para ipaliwanag sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng templo. Kaya nga dito mga kapatid, sa mga mensaheng ito, ang templo, ang kahulugan nito ay ipapaliwanag at pagkatapos ay isinunod niya rin ang pagpapaliwanag tungkol sa second coming dahil mayroon itong kaugnayan doon naman sa kaisipan ng mga alagad na kailan mangyayari ang bagay nito. Yung templo, yung gustong ipaliwanag ng ating Panginoon, pero yung utak, yung laman ng utak ng mga alagad ay yung second coming. Yon ang kanilang nauunawaan sa sinasabi ng ating Panginoon. So, pero lahat ng ito ay kinater ng ating Panginoon, paliwanag ito para hindi maiwang bitin yung understanding ng kanyang mga alagad. Magaling talagang guro itong ating Panginoon. Ano po? So, isa-isahin po natin yung mga bagay na ito para makuha natin. So, nung naroon sila sa templo, ay namangha ang kanyang mga alagad sa ganda ng templo. Mga kapatid, kung babalikan po natin yung nakaraan nating mensahe, yung last Sunday lang, yung kay Hagay, ang templong ito ay bagong tayo sa panahon ni Hagay. Hindi ito yung templo na itinayo ni Haring Solomon. Dahil ang templo na itinayo ni Haring Solomon, winasak ito ni Haring Nabukadnezar noong sila ay lusobin doon sa Jerusalem. So, nung pinabalik na sila ni Haring Ciro at pagkatapos yung pumalit sa kanya si Haring Darius, ay pinayagan silang itayo ang templo at natapos na ito. Ito ay pinagtulungan ng tatlong propeta, si Hagay, si Zacarias at saka si Ezra. Sila yung mga propeta na nagtulong-tulong para maipatayo ang templo. Sila yung mga preachers na nagbibigay ng mga encouragement doon sa mga mamamayan ng mga Israelita para ma-encourage silang ipagpatuloy ang pagtatayo ng templo. Actually, habang tinatayo ang templo, ang daming opposition, ang daming ayaw, ang daming mga negative na mga isipan na hindi matutuluyan, walang mangyayari dyan, wala tayong pera, devastated ang ating ekonomiya. Marami po talagang iba't ibang mga kaisipan ang pumapasok sa kanila, kaya hindi po nila maitayo. Pero katulad ng pangako ng Diyos na sa inyo ako, hindi ko kayo iiwanan, ay naranasan na naman ng mga Israelita
na may patapos po nilang may patayo ang templo. Ito ay sa tulong din ng mga Hudyo na nasa ibang bansa. Ang mga Hudyo kasi na nasa ibang bansa, ang tawag sa kanila ay diaspora. Yung Hudyo na hindi na bumalik nung panahon ng Babylonian captivity, hindi na po sila bumalik at nawili ng manirahan sa ibang lugar. Kaya nagkalat po sila sa buong panig, sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya itong mga taong ito, yung mga diaspora, Israelites diaspora, ay sila yung mga nagpapadala ng mga pera para ituloy ang pagpapatayo ng templo. At of course, pati yung mga local funding. Parang mga OFW sa kapanahonan natin. Ano? Sila yung nagpapadala sa mga churches kapag nandoon sila sa ibang bansa para sa mga pagawain. Okay. Ang templo na ito na kanilang ginagamit sa kasalukuyan sa panahon na ito, ay ito nga yung templo na naipatayo nila Ezra, Haggai at saka Zacarias. No? Ang nagtayo naman ng wall ay si Nehemiah. Hindi po propeta si Nehemiah. So naging gobernador siya ng Jerusalem nung panahon na yon. So nung humahanga ang kanyang mga alagad tungkol sa kagandahan ng templo, kasi nagkaroon po ng improvement yung templo. Ang templo ay mas gumanda pa kaysa sa templo na itinayo ni Solomon. Kaya nga nung nakaraan, sabi ni Haggai na utos sa kanya ng Diyos na sabihin mo sa kanila na akin ang mga gold, akin ang mga silver ng lahat ng kaharian sa buong mundo. Hindi ko ba yung kayang kunin at ibigay sa inyo para ipagpatayo ng templo? So, sabihin mo sa kanila na mas maganda pa kaysa sa itinayo ni Haring Solomon ang aking ipapagawa. So, yung sinabing yon ng Diyos kay Haggai nangyari, at talagang napakaganda ng templo na itinayo nila. Nagkaroon ng continuous development ang templo kasi nung si Herodes, the Great, Herodes na dakila, ay isa itong Edomian na nakonverte sa Jewish religion at naging supporter siya ng Jewish people, Jewish religion. So, isa siya sa mga nagplano din na i-develop pa ng gusto yung templo. Kaya nga lang, mayroon siya mga aksyon na laban doon sa plano ng Diyos. Siya rin yung nagpapatay ng mga bata, 2 taon pababa, si Herod the Great. Pagkatapos yun, ay yung sumunod na mga rulers, ay tuloy-tuloy po yung pagpapagawa ng templo at talagang gumanda yung templo na ito. Nung punahin ito ng kanyang mga alagad na napakaganda ng templo, sinamantala ito ni Lord para mag-comment. At ito yung mensahe ngayon sa kanyang komento. Gagawa tayo ng mga mensahe dito dahil napakaganda po ng mensahe ng Panginoon patungkol dito sa templo na ito. Sabi rito, tungkol sa mga bagay na ito na inyong nakikita, ay darating ang mga araw na walang maiiwan dito ni isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. So sabi ni Lord, kasi humahanga sila sa templo napakaganda ng templo. Pero ang sabi ng ating Panginoon, darating ang araw na walang maiiwan na bato na nakatungtong o nakapatong sa kapwa bato. Talagang ililibel yun. Ibabagsak yun, ipa-flatten yun ng ating Panginoon. Yung building na yan, yung templo. Ngayon, ano yung ibig sabihin, mga kapatid, ng bagay na ito? Yung pagbagsak ng templo, paggiba sa templo, hindi po ito isang simpleng prophecy.
Kung hindi, mayroon pong malalim na kahulugan kung bakit dapat i-flatten ang templo, kung bakit dapat wasakin ang templo. Mayroon pong malalim na kahulugan ito na gustong ipaunawa ng ating Panginoon. Noong 70 AD, almost sa mga alagad ng ating Panginoon ay namatay na rin. Nilusob ng Roman Empire ang Jerusalem at winasak po ang buong Jerusalem. Ang emperador at that time ay si Emperador Titus. At iniutos niya na yung templo ay wasakin, pati yung mga pader. Talagang plinat nila yung templo, winasak nila. Sa kasalukuyan, mayroon na lang itong naiiwan na ilang mga tuod ng templo. At ang mga Hudyo ay nagpapatuloy pa rin sa pagpunta doon at nagiging pilgrimage na lang yun nila. At tinawag nila itong Wailing Wall. Ibig sabihin, yung mga tao na nagmumorn sa Panginoon, nakaharap doon sa wall at doon sila nananalangin. Tuod na lang yon. Hanggang ngayon, nandiyan yan. Ang daming mga Hudyo na pumupunta dyan para dumaing sa ating Panginoon. Kaya tinawag nilang Wailing Wall ang mga debris na yan na naiwan doon sa templo na yon. Ngayon mga kapatid, iniisip ko kung nilusob yun ng Roman Empire, kahit na wasakin ng Jerusalem, pwede naman sanang huwag nang pakialaman ang templo. Pero bakit pati yung templo ay talagang winasak? At ito ay sinabi na mismo ng Panginoong Jesucristo. Nung nabubuhay pa siya, sinabi niya na hinahangaan ninyo ang templong ito, dinadakila ninyo, pero darating ang panahon, mawawasak ito. So sinabi na yun ng ating Panginoon, pagdating ng 70 AD, nawasak na yung templo. Sirang-sira ang templo. Sabi ko nga, sana wag na lang wasakin yung templo. Pwede mo namang i-conquer politically yung mga leaders nito, bakit pati yung religious institution, papakialaman pa. Kaya nangyari ito mga kapatid, sapagkat ito ay kalooban na rin ng Diyos, sapagkat mayroong ngang malalim na dahilan kung bakit ginawa ito ng Panginoon, kasi mayroon siyang gustong ipaunawa sa mga tao at that time. Dahil mga kapatid, naiiba ang meaning o yung pangunawa ng ating Panginoon pagdating sa templo. Ang mga Hudyo noong unang panahon, ang templo ay sentro ng kanilang buhay. At sila po ay naniniwala na ang kanilang Diyos ay local God, na yung God nila ay doon naninirahan sa templo na yon. Kaya ang sabi nila, igagawa natin ng templo ang ating Diyos. Kaya nga, lahat ng mga Israelita, mayroon silang tinatawag na pilgrimage, na pag dumating na yung panahon na yon, kahit saan silang lupalop ng mundo naroroon, uuwi sila para manambahan doon sa templo na yon. At alam nyo, yun ang ginaya ng mga Islam. Ang pilgrimage nila yung Mecca. Kahit saan sila naroroon, pupunta doon sila sa Mecca kasi sa kanilang paniniwala, yung Mecca, yun ang banal. At kapag napunta sila doon, lahat sila ay magiging haji na. Meron ng dito, yung nakataklob na sombrero. Haji na sila kapag napunta ng Mecca. Wala kang ibang gagawin doon kundi basta mamasyal ka lang sa Mecca. Pilgrimage yun. Siksikan doon. Pag nakapunta ka doon kahit once lang, haji na ang tawag sa'yo. So dito mga kapatid, ito yung kanilang isipan na ang kanilang Diyos ay nandoon sa templo. Doon nananahan. Kaya yung mga Hudyo ay pumupunta talaga ng templo. Dahil doon, mga kapatid, yung focus ng mga Hudyo ay nakasentro sa templo.
ang templo ay talagang pinapaganda nila ng gusto. Lahat ng mga magagandang bagay na pwede nilang gawin sa templo ay ilalagay nila. Kasi sinasabi nila, igawa natin ng bahay ang Diyos. So kaya nakapokus po sila sa templo. At dahil dito, mga kapatid, dumating yung panahon na yung mga Hudyong ito, sa halip na ang Diyos ay sambahin nila, hindi na ang Diyos ang sinasamba kung hindi ang templo. Na-idolize ng mga tao ang templo. Para bagang ang Diyos ay nakakulong lang doon sa templo. At paglabas mo ng templo, wala na ang Diyos. Hindi mo nakasama ang Diyos. Kaya pag pumunta sila sa ibang bansa, hindi na nila kasama ang Diyos na iwan na doon sa kanilang bayan. So dahil doon, mga kapatid, parang nag-change sila ng kanilang worship. Hindi na God's worship, kung hindi temple worship. Amen? Sundan niyo ako, mga kapatid, importante ito. So, nagkaroon na ng temple worship. Kaya yung mga tao talagang parabagang ang Diyos ay nasa church na yon o nasa templo na yon kapag maganda yung mga palamuti sa loob ng templo. Kaya sinasabi nila na nandito ang Diyos, ang ganda. Yung ambience pa lang talagang nandito ang Diyos kasi ang ganda-ganda ng mga palamuti. Mga kapatid, gustong baliin ng ating Panginoon yung ganong klase ng kaisipan. Gusto niyang sirain yung ganyang klase ng kaisipan. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon ay winasak ang templo. Ang pagwasak sa templo ay isang sign o symbolism na huwag ninyong ituon ang inyong pananampalataya pag-idolize sa templo, sapagkat ang Diyos ay sasambahin ninyo hindi na sa bundok na ito, hindi na sa Jerusalem, kung hindi ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kaya yung pagbagsak ng templo ng mga Hudyo ay simbolism na yung lumang kaisipan ng mga Hudyo na ang Diyos ay nananahan doon sa templo, sinisira ng ating Panginoong Jesucristo ang ganong klase ng kaisipan. Sapagkat ang Diyos ay hindi nananahan sa templo. Saan nananahan ang Panginoon? Sa ating lahat, sapagkat ang Kanyang Espiritu ay nananahan sa puso nating lahat. Amen? Wala sa templo. Ang problema sa mga Hudyo, sumasamba na sila sa templo. Pagkatapos, hindi na nila sinusunod yung utos ng ating Panginoon, yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang kanilang reliyon ay form religion na, hindi na spirit religion. May form, may frame. Nakakulong na sila doon sa kanilang paniniwala na yon. Hindi na yung spirit ang dahilan ng kanilang pagsamba. Ang spirit kasi, mga kapatid, God is everywhere. Ang pagsamba sa Diyos, sa Espiritu, ay yung kahit saan naroroon ang Diyos sa iyong puso't isipan. Ibig sabihin, sa bawat decision mo, hindi ka gagawa ng isang decision sapagkat kasama mo si Kristo. Yung mga taong ito, naiwan naman ng Diyos sa templo Hindi nila kasama si Jesus, ang Diyos sa ibang lugar, kasi naiwan doon sa templo. Ang ating Panginoon, ang pinapaliwanag niya ngayon, na kasama ninyo ako. Hindi naisip ng mga Hudyong ito na kasama nila ang Diyos kahit saan sila pumunta. Actually, ang utos nga ng Diyos ay ipangaral ang kanyang mga salita sa lahat ng mga tao. Kaya nga si Jonas inutusan pumunta ng Ninive, hintil to.
Ayaw ni Jonas. Kasi sabi niya, kaaway namin yan, mamamatay tao yan. Hindi yan kumikilala sa inyo, Yahweh. Masasamang tao yan. Pero sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka doon, mangaral ka. Ayaw niya. Tumalo ng dagat, kinain ng isda, iniluwa doon sa dalampasigan, pinapunta pa rin siya. Pinilit ng Diyos si Jonah na mangaral sa Ninibe, sapagkat mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kung hindi kasi siya mangangaral sa Ninibe, wawasakin ng Diyos ang Ninibe. Ay naaawa naman ang Diyos sa mga taga Ninibe. Yung bang wawasakin niya nang wala man lang warning. Ang gusto niya, bibigyan niya ng warning, pag hindi nakinig, justified na kung sakaling wasakin niya ang Ninibe. Pero yung wawasakin niya lang ng walang warning, walang pangaral, walang nagsasalita, parang unjust yung action na yun kasi walang alam ang mga tao. Kaya pinili talaga ng Panginoon na mangaral doon si Jonas. Pero mga kapatid, naniwala yung mga tao, nagsisi. At dahil doon, hindi winasak ng Diyos ang taga Ninibe. Kaya nga, sa bagong tipan, sabi ng Panginoon, kayong mga taga Betsaida, taga Corazin, kung ipinangaral sa Ninibe, o kung darating ang panahon na yung mga taga Ninibe titindig, tatayo laban sa inyo. Kasi sila nung ipangaral ay naniwala, pero kayo hindi. Tinatanggihan nila ang ibanghilyo ng ating Panginoon. So dito mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, ibaling na ninyo ang inyong focus doon sa temple worship. Dahil ang pag-worship sa ating Panginoon ay in truth and in spirit, sa katotohanan at sa espiritu. Ibig sabihin, ang pagsamba sa Diyos, hindi siya naka-frame, hindi siya nakakulong sa loob ng templo. Amen mga kapatid? Kaya nga, noong unang panahon, ang mga tao sumasamba kahit saan. Pag sila nagkakatipon sa puno ng kahoy, sinasamba nila ang ating Panginoong Jesucristo. Sumasamba sila kahit saang lugar. Wala pa namang church noong unang panahon eh. Kaya nga, yung mga tao, bahay-bahay ay ginagawa nilang church ang kanilang mga bahay. Ako, sa aking pag-mission, ilang beses ko nang ginawa ang bahay para maging simbahan. So ito po yung sinasabi. Kahit saan naroroon ang ating Panginoon. Kaya nung wasakin po, i-flattened yung templo na yan, so yan po ay symbolism na yung lumang kaisipan ng mga Hudyo na ang Diyos ay naiiwan doon sa templo, hindi na po dapat na tangkilikin ang ganyang kaisipan sapagkat ang Diyos ay naroroon kahit saan at pwede mo siyang sambahin kahit saan. Ang ganito kasing isipan mga kapatid na ang Diyos ay naroroon sa simbahan, napakadelikado nito. Kasi ang mga Kristiyano nagiging mabait lang pag nasa simbahan. Nandito tayo sa Panginoon, andito ang Panginoon sa church, magbehave ka. Kaya ang babait ng mga Kristiyano pagdating ng Sunday. Ngayon, pagdating hindi na Sunday, ay kanya-kanya ng diskarte sa buhay. Kasi wala na sa simbahan, naiwan na sa loob ng simbahan ng Diyos. Kaya sila ay kanya-kanyang diskarte. Yung ganong kaisipan mga kapatid, wala yon. Sa mga Roman Katolik nga, pag dumaan ng kanilang simbahan, nandyan ang Diyos sa simbahan na yan, mag-aantanda sila. Pag dumaan sila doon, paglagpas ng simbahan, tuloy-tuloy na naman ang kanilang tsismisan. Yung ganong kaisipan mga kapatid, maling-mali yan eh. Kasama natin ang ating Panginoon, dapat sa lahat ng oras, anuman ang desisyon natin, anuman ang ginagawa natin, ay matakot tayo, igalang natin si Lord, sapagkat kasama natin siya. Hindi po siya tumitira sa church. Pero hindi ko sinasabing huwag na tayong mag-church. Kaya nga, ang tawag po ng ating Panginoon sa mga simbahan natin ngayon, bahay dalanginan. Amen? Bahay dalanginan.
Okay pa rin tayong magpalamuti. Sa ngayon, hindi naman kasi kasalanan yun eh. Na medyo na-idolize lang ng mga Hudyo yung templo dahil sa magandang palamuti. Ngayon, pwede pa rin tayo magpalamuti, magpaganda ng ating simbahan. Pero wag nating idolize yan kasi ang simbahan ay bahay dalanginan. At wag nating iisipin na uunlad ang ating church dahil maganda ang ating simbahan. Maling-mali yan. Mas mabuti pa nga noon, maunlad ang mga simbahan. Saan sila nangangaral? Doon sa field. Mga Christian frontier, ang tawag sa kanila noon. Despite na mayroon silang mga persecution, nagpapatuloy sila sa kanilang pagsamba sa ating Panginoon. Ganon ang mga Kristiyano noong unang panahon. Ala naman silang mga simbahan, pero nagpapatuloy po sila. Ang malaking simbahan hindi garantiya para umunlad ang church. Hindi talaga garantiya yon. Kasi sa Amerika, nakalimutan ko lang itong leader na ito, yung glass church nila doon, pag umikot ka, puro glass yung simbahan na yun. Nung nabubuhay pa yung founder noon, talaga namang dinadayo yun ng mga tao. Ang ganda-ganda ng simbahan. Pero alam nyo ngayon mga kapatid, sa kabila ng maganda ang simbahan, punong-puno yung choir nila noon. Binasa ko yung kanyang history. Ngayon, ano na lang siya, yung tourist attraction na lang. Wala na. Pero glass church yun. Ang ganda. Ngayon, wala na. Kasi hindi na nila kayang i-maintain ang expenses ng simbahan. Napakalaki kasi ng expenses, no. Siyempre pag glass church siguro yung ilaw noon, yung lahat noon ay napakalaki ng operation noon, yung maintenance noon. Hindi na kayang kaya naging tourist attraction na lang yung simbahan na yon. Ang dami rin nating simbahan dito sa Pilipinas. Ang malalaking church natin dito, Central, Knox, ano pa. Magagandang mga simbahan yan. Pero hindi rin garantiyan na dahil magandang simbahan, dadayuhin niya ng mga tao. Ang nagpapalapit sa tao doon sa Diyos, hindi simbahan. It is the words of God. Mga kapatid. Kahit maliit ang iyong simbahan, kung ang mga sumasampalataya at nananambahan doon ay totoong naglilingkod at sumasamba sa Diyos, makakahawa ang kanilang pananampalataya. Pero sad to say, maraming pananampalataya hindi nakakahawa, nakakabuisit. Kaya sa halip na maraming mahawa, maraming umaalis kasi naiinis. Hindi nakakaakit ang kanilang pananampalataya, nakakatisod pa sa mga tao. Kaya nga mga kapatid, yung matapat na pagsamba at paglilingkod natin sa ating Panginoon, ito po ang kailangan ng mga Kristiyano, ito ang kailangan ng mga mananampalataya. Nakapokus sa Diyos, hindi sa templo. Ang Diyos kasi, ang nagbibigay ng blessing sa templo, ang nagpapalago ang ating Panginoon. Kaya nga, simpleng-simple yung understanding doon sa John 15. Pag hindi ka nakakabit sa puno, ikaw ay mamamatay. Sino ang puno? Ang ating Panginoon. Ang iba nakakabit lang doon. Saan? Sa church. Nakakabit sa church, pero hindi nakakabit sa ating Panginoon. Matindi ang kanyang koneksyon sa church, pero yung kanyang koneksyon sa ating Panginoon, wala na, malabnaw na. Marami pong ganun ngayon. Ang iba nga, mga leader pa ng simbahan, connected sa simbahan, napakagaling sa simbahan, pero hindi na siya connected sa ating Panginoon. At dahil dyan, nasisira ang simbahan. Biruin mo ang magpapatakbo ng simbahan disconnected kay Lord. Ano yung mapapala natin dyan? Alang power yan. Para kang disconnected doon sa plug, walang dadaloy na kapangyarihan mula sa Panginoon kapag ganyan po ang mangyari.
Ngayon, itong mga alagad, mga kapatid, nung sabihin ng Panginoon yon, hindi nila naintindihan yung bagay na yun. Kaya nagtanong sila, sabi nila, Guro, kailan mangyayari mga bagay na ito? At ano magiging tanda kapag malapit nang mangyari ang mga bagay na ito? So, end times ang kanilang utak. Pinapaliwanag ng Panginoon tungkol sa templo, pero ang laman ng kanilang understanding ay tungkol sa huling panahon, yung pagkawasak ng lahat ng mga bagay. Kaya tinanong nila, kailan po mangyayari mga bagay dito? At yung tanong na kailan mangyayari mga bagay na ito, siyempre yung tanda, yung sign, ay napaka-importante doon sa second coming ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nila, ano po yung magiging tanda na mangyayari na ang mga bagay na ito? Ito ang sagot ng ating Panginoon. Mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako siya at malapit na ang panahon, huwag kayong sumunod sa kanila. So, yung sinasabi ditong panahon, malapit na yung panahon na mayroong lilitaw na bulaang propeta. Okay, ganito po, ipaparaphrase natin. Nung sabihin ng mga alagad, ano yung tanda? Hindi niya sinagot muna yung tanda. Ang kanyang sinabi, mag-ingat kayo, referring to the people at that moment. Mag-ingat kayo, sapagkat maraming darating sa aking pangalan. Yung darating na ako, sugo ni Jesus, o kaya ako ng Kristo, mga ganon. Sabi niya, mag-ingat kayo kasi darating yung mga bagay na yan. Kung ano man ang sabihin nila, huwag kayong maniniwala. At malapit na mangyari mga bagay na yan. Ibig sabihin, malapit nang dumating yung mga bulaang propeta na yan, na mangangaral na sila yon. Sila ang Kristo. So yun muna yung warning na ibinigay ng ating Panginoon. Yan namang warning na yan hanggang ngayon ay nagtitik effect yan kasi hanggang ngayon marami talagang nagpapanggap na sila ang Kristo. Sila ang sugo. Sikibuloy na lang yung Kingdom of Jesus Christ. Ang sabi niya, siya raw ang sinugo itong huling panahon. Siya raw ang tagapagligtas. Siya raw yung appointed God. Appointed Son pala. Siya raw yung appointed Son. Tapos si Jesus Christ, yun na yung Father. Si Muhammad naman, ay sinabi niya na ako rin yung sugo. Ako yung huling sugo na mangangaral para tipunin ang lahat ng mga tao at gawing Islam. Kaya nga ang goal ng mga Islamist ay gawing Muslim ang buong mundo. Sila yung fastest religion in the world. Kasi kaya sila fastest kasi ang kanilang paraan ay lahat ng paraan gagawin nila. Sukdo lang papatay sila, makumberte ka lang. Kaya ang iba, intimidation, conversion through intimidation. Kasi ikukungkir ka nila, pag hindi ka sumunod, madidisgrasya ka, kaya susunod ka lang. So, sinuko din niyan si Muhammad. At marami pa sila, Joseph Smith, sila rin ang mga sinugo. Ang dami niyan mga kapatid. Nung unang panahon, marami na rin mga bulaang propeta na nagsasabi na sila ang isinugo. So, nagbigay muna ng warning ang ating Panginoon. At pagkatapos, sabi niya rito, pagkatapos siya bigay ng warning na yun, tungkol sa mga bulaang propeta, kung kayo makakarinig ng digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong matakot sapagkat kailangan mangyari muna ang mga bagay na ito, subalit hindi pa itong wakas. So sinasabi niya sa kanyang mga followers at that time, magkakaroon ng mga digmaan, kaguluhan, maririnig yan pero huwag kayong matakot, hindi pa yan yung wakas. Pagkatapos sinabi niya, babangon ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. Ito maglalaban-laban. Bansa sa bansa, kaharian sa kaharian. Sabi niya, mangyayari ang lahat ng mga bagay na yan. Magkakaroon ng mga tagutom, mga salot, magkakaroon ng mga lindol, lahat. May mga tanda na mangyayari sa langit. Alam niyo ba mga kapatid, yung mga signs na nangyayari sa heavenly bodies natin, ayon sa mga scientists, ang may isang planet, nakalimutan ko lang yung planet dito. May isang planet na siyempre mayroong ano 'yan, 'di ba? May sariling path 'yon pag nag-orbit.
medyo nalis na siya ng konti doon sa kanyang linya, yung planet na yun. Medyo umusog. Ang dahilan kaya siya umusog ng konti sa Churi, yung sun, dahil continuous ang explosion ng sun, dahil doon sa tinatawag nating hydrogen explosion, nagkakaroon ng malalaking craters, yung uka, nauuka yung surface ng sun. Yung surface ng sun, mga kapatid, ay nalalatagan yan ng magnetic field, yung surface ng sun. So, magnetic field yan. Yung magnetic field na yan, pag buo yan, buong-buo yung hold niya doon sa lahat ng heavenly body sa mga planeta na yon. Hinuhold niya ang mga planeta para huwag lumipad. So, dahil sa lakas ng magnetic field na yon. So, yung galaxy natin, yung solar system natin, ay punong-puno ng magnetic field yan na nag-hold naman doon sa mga planets na nakapalibot dito na umiikot, nag-orbit. Ay continuous ang explosion ng hydrogen. Nagkakaroon ng malalaking pagkasira ang magnetic field, nabubutas ang sun. Mula sa malayo, nakikita nila maraming mga maitim-itim na mga spotted hole. Ibig sabihin, sira na yung magnetic field, nababawasan yung magnet na nag-hold doon sa mga planets. Reason kung bakit medyo umusod ang planetang ito. Kalimutan ko lang yung planeta. So mga kapatid, mayroong mga kababalaghan nangyayari sa ating solar system na hindi natin nalalaman, pero nangyayari na base sa mga scientists. Sabi rito, mangyayari yung mga bagay na yun. Pero hindi pa yun ang wakas. Ibig sabihin, okay lang na dumating yung mga bagay na yun, huwag tayong matakot doon. So sinasabi na dito ng ating Panginoon, ano po yung tanda? Dito, sabi rito, mangyayari yung mga bagay na yun kasi mga tao ngayon, mayroon ng digmaan doon sa ganitong lugar. Nako, end times na. May digmaan sa ganito. Nako, wala, darating na Panginoon. Lahat ng mga bagay na yun, sinasabi. Para lang sabihin na darating na yung Panginoon. Kaya ang sabi ng mga preachers sa iba, bintan nyo na ang inyong mga ari-arian. At mag-ipon na lang tayo sa lugar na ito. Hintayin natin ang second coming. Nangyari yan doon sa Korea. Dumating yung panahon na yan, wala pa rin nangyari. Kahit yung Mormon, sinabi rin yun nila, darating na raw ang Panginoon, pero wala pa rin nangyari. Nung hindi mangyari yung kanila prediction, sabi nila, dumating ang Diyos pero nandoon lang sa langit, sa sanctuary sa langit, hindi bumaba sa lupa. Pero huwag mong kalokohan yan. Darating daw sa lupa, pagkatapos hindi bumaba, doon lang sa sanctuary sa langit. Ang dami pong mga ganon. Pero sinasabi dito, hindi pa yon ang wakas. Mangyayari mga bagay na yan. Parang sinasabi ng ating Panginoon na normal occurrences, yung digmaan, yung lindol, yung mga baha na yan, normal occurrences yun sa mundo sapagkat ang mundo ay imperfect. Ang mga taong naninirahan dito ay imperfect. Winawasak ang ating kalikasan. Ang result, baha, lindol, gutom, pagkatapos sasabihin natin, sign ng end times. Pero tayo ang gumawa ng sign na yan. Amen mga kapatid? Tayo ang gumawa ng digmaan. Pero sabi nila, sign daw yan ng end times. Ang sinasabi ng banal na kasulatan na malapit isang dumating, kapag nasaturate na ang buong mundo ng kanyang gospel, ito yung hindi natural occurrences. Kailangan magsipag ang lahat ng mga Kristiyano na ang Ebanghelyo ay may pangaral sa lahat ng bansa, sa lahat ng mga tao. Kaya nga mga kapatid, dapat ang mga Kristiyano ginagamit na ang technology ngayon para ipangaral ang kanyang mga salita. Sa totoo lang, hindi na po napipigilan ang gospel. Kasi ang Ebanghelyo, mga kapatid, na i-download mo kahit saan kang lupalop ng mundo naroroon. Dati ay bawal na bawal dyan sa Middle East, pero hindi na po nila mapipigilan ng Ebanghelyo kasi electronic Bible na ngayon.
May mga taong pag itong ginagamit ko, nagko-comment pa rin. Parang hindi, nawawala doon ang kabanalan pag itong ginagamit ko yung cellphone. Sabi ko, alin ba ang nagpapabanal? Yung cellphone o yung salita ng Diyos? Noon bawal kasi ang laki-laki ba naman yan, harangin yung cellphone. Ito maharang nila. Hindi nila maharang. Nasa internet. Kaya alam niyo ba, sa Middle East, maraming mga Muslim ang nagiging Kristiyano na. May mga Muslim na pinapagaling ng Panginoon. May mga karamdaman sila pumupunta sa mga Christian services every Friday kasi Friday ang kanilang yung rest day nila. Kaya sumasabay din yung mga Christian na ito sa rest day na yon at doon sila nananambahan. May mga Muslim na pumupunta doon ng mga may karamdaman at pinapagaling ng ating Panginoon. Ang dami na pong nakukumberte. Kaya nga, kapag nasaturate na ng salita ng ating Panginoon ng lahat ng tao, ito na yung pinakamagandang sign na ibinigay ng ating Panginoon na pwede natin panghawakan. Malapit na yung kanyang pagdating. Pagkatapos siyang sabihin ng bagay na yon, ay hinarap niya na naman yung mga alagad niya doon sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sabi niya rito, subalit bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, yung pinaliwanag ko kanina, bago mangyari ang lahat ng mga bagay na yon, ay pagbubuhatan nila kayo ng kanilang mga kamay at uusigin. Dadaling kayo sa mga sinagoga, sa mga bilangguan at iharap kayo sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Yung kinakausap niya yung kanyang mga alagad at mga followers doon, na pag wala na ako, kayo ay uusigin. Kayo ay ipapabilanggo kayo, papatayin kayo. Ipasiyan ninyo, ito ay magiging pagkakataon upang kayo ay magpatotoo. Kapag kayo ay pinaharap sa mga Sanhedrin, pinaharap sa mga gobernador, huwag kayong matakot pagkakataon nyo yan na ipahayag ninyo, pagpatotoo kayo tungkol sa akin. Ipasiyan ninyo sa inyong mga puso na huwag humanda na ipagtanggol ang sarili. Huwag kayong gumawa ng effort para sa pagtatanggol ninyo sa inyong sarili. Kasi pag nandoon na kayo sa mga hukuman, ako ang magbibigay sa inyo ng talino na hindi kayang tutulan ng kahit sino pa mang tao. Nangyari ang mga bagay na ito, mga kapatid. Dinala sila sa mga hukuman, pero kahit nasa harap sila ng hukuman, nagpapatotoo sila tungkol sa ating Panginoon. Sinasabi nila si Jesus Christ. Of course, marami sa kanila ay namatay dahil sa pananampalataya. Pero mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon sa ibang mga kasulatan, ang sabi niya, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Ang katakutan ninyo, yung makakapatay ng inyong kaluluwa at doon sa impyerno. Walang iba kundi ang Diyos. Ibig sabihin, huwag kang matakot sa tao, pero matakot ka sa Diyos dahil ang Diyos kaya kang dalhin sa impyerno. So yung bagay na yun, mga kapatid, nangyari po yun. Si James namatay, pinugutan niya ng ulo. Si John namatay din. Si Thomas namatay siya sa mission. Ang aking pagkaalam kay Thomas, siya yung nag-mission sa India, namatay siya doon sa pagkakasakit. Siya yung pumunta doon para mag-mission. So, ang dami pong mga namatay dahil sa pagpapatotoo sa pangalan ng ating Panginoon. Yun kasi ang habilin ng ating Panginoon. Huwag kayong matakot sa kanila, sabi ng ating Panginoon. Pagkatapos, sa huli, sa inyong pagtitiis ay makakamit ninyo ang inyong mga kaluluwa. Sa ibang kasulatan, sa inyong pagtitiis ay ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Yun ang nakalagay sa ibang kasulatan. Ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kaya nga mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon ay talagang dapat nating pagtiisan, pagtiyagaan.
Ang level o ang degree ng pagtitiis, compare noong unang panahon at sa kasalukuyan, wala sa kalingkingan ng kanilang pagtitiis. Kasi ang kanilang pagtitiis, kapalit buhay. At naglalakad pa sila, mga kapatid, sa kanilang mission. Malayong nilalakad. Pagkatapos halos wala silang pagkain. Sa ngayon, ang pagtitiis natin, ang liit-liit lang. Tapos may sasakyan pa tayo. May mga baon-baon pa tayo. Hindi tayo pwedeng mauhaw sa kalsada. Ang daming mineral water na mabibili. Ang liit-liit ng pagtitiis. Tapos yung gagawa lang tayo ng gawain natin sa church, napakaliit na pagtitiis yan. Pero kung makareklamo, kala mo, binubugbog na siya. Kala mo, ang bigat-bigat ng kanyang ginagawa. Nakakahiya tayo kumpara sa mga Kristiyano ng unang panahon. Kaya nga, mga kapatid, maging inspirasyon po natin ito, itong mga talata na ito, mga mensahe na ito ng ating Panginoon. Wag na muna nating pansinin yung ikalawang pagparito niya. Kasi darating at darating yon. Ang pansinin natin ay yung magpatuloy tayo sa Panginoon. Kung bukas yung darating o magbilang pa tayo ng another 100 years, ang mahalaga, pagdating niya, isasama niya tayo sa langit. Abang ka ng abang sa kanyang pagparito, pagdating naman ni Lord, hindi ka naman pala kasama, buti nga, hindi napahiya pa tayo. Ikaw ang abang ng pagparito, hindi ka pala kasama. Yung isa, hindi naman nag-aabang, trabaho lang na trabaho. Pagdating dito, oy, kasama ka doon. Oh, kasama ko. Di ang galing, mga kapatid. Mas masarap yun. Kaya, let us continue to serve our God, mga kapatid. Walang reklamo. Magtiis tayo sapagkat siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang pagsamba, kahit saan, kasama natin si Lord. Ang church, bahay dalanginan, kailangan natin magtipon para sama-sama sambahin natin ang ating Panginoon. God bless you po. To God be the glory. Sinasampalatayan ko ang Diyos na makapangyarihan sa lahat